Sunod-sunod na problema sa transport sector ang iniimbestigahan ngayon ng DOTR. Kabilang dyan ang mga abusadong driver, nasirang runway at mga viral na insidente sa daan. May panawagan din ang ahensya sa Kamara, buhayin ang panukalang Philippine Transport Safety Act. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Kita sa isang now-deleted viral video ang driver ng bus na ito na tila nakatutok sa kanyang cellphone habang nagmamaneho. Pero imbis na stop, look and listen, scatter pala ang kanyang ginagawa. Agad pinasuspinde ng DOTR ang lisensya ng Kirstin Joyce bus driver na biyaheng Silang to Dasmariñas sa Cavite. Suspendido na rin ang lisensya ng driver ng Metrolink bus na nakasagasa sa isang 53 years old vendor sa Commonwealth Avenue noong Sabado. Ayon sa QCPD, nasawi ang tindera matapos magulungan ng umaatras na bus. Nasa kustodiya na ng pulis ang driver na sinabing nawalan daw ng preno ang sasakyan. Ito na ang ikalawang beses na nasangkot ang Metrolink matapos ang viral ding pambubugbog sa isang PWD kamakailan. May iniimbestigahan na ring mga ulat ang DOTR ng pananakit umano ng driver ng ride-hailing service na InDrive sa mga pasahero nito. Pinapa-verify natin ngayon, once verified within the day, ganun din ang gagawin natin dyan. Suspendido yung driver na yon at magpapadala tayo ng SOCO sa InDrive. Sa panayam naman ng programang Parekoy ng DWAR Abante Radyo, sinabi ni Dizon na iniimbestigahan na rin ng DOTR ang nangyaring damage sa runway ng Mactan Cebu International Airport noong Sabado. Dahil sa nangyaring aberya, halos 70 flight ang na-delay o na-divert bago nakumpuni ang runway bandang 7:30 ng gabi. Dahil sa sunod-sunod na insidente na may kinalaman sa public transport, bukas ngayon ng Department of Transportation na muling buhayin ng Kongreso ang panukalang batas na Philippine Transport Safety Act. Sa ilalim kasi nito, pwedeng magkaroon ng isang Unified Security Agency na magbabantay sa road, rail, maritime at air transport. Sinabi naman ni Dizon na target nilang matapos ang ipapalit na footbridge sa tinaguriang Mount Kamuning bago matapos ang 2025. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.